Oh, muna ni siya lang, oh. Oh. Ang isang irito rin lang. Okay. Okay kayo. Oh, isang irito rin. Oh. Hello, magandang araw sa lahat. At sa mga friendship kong mahilig sa farming, invite ko na rin yung mga hindi pa nakapag-umpisang gustuhin. Ay naku, napakasaya at fulfilling. Medyo magastos nga lang pero pag unti-unti mo nang nakikita ang progress, ay walang kasing saya. Bonus pa nakikita ka rin. O, ano pa hinihintay nyo? Sa mga nagplano at nagbabalak pa lang, umpisahan nyo na. Ito po again si Kakay sa Kaysiyahan. Again, ang absentee farmer. And disclaimer lang po, di ito ang ideal gawin pero pwede nyong subukan at your own discretion. Naglilinis na pala ang ating farm manager ng isa sa ating concrete pond. Kahapon kasi nag-full drain na tayo sa ating second culture sa ating pond 2. At dahil parating na ang ating bagong similya, so need na natin i-prepare, linisan at i-check na rin ang aeration system para siguradong malakas bumuga ng hangin. Ito naman ang source of oxygen para sa ating mga tilapia para masigurong malakas ang buga ng hangin para sa next culture. Kailangang ipagpag ang Matala air diffuser paikot ng circular pan. May nakalagay na mechanical hose at sa bawat kanto may nakadugtong na Matala air diffuser.
Igihan na to nito ang aerator guys. Napansin pala namin sa last culture na mas marami at magana kumain ang mga tilapia kung mas malakas ang aming aeration. Nung isang pan, ginamitan namin ng full galing sa isang aerator lang, wala nang kahati pa. Kaya napilitan kaming gamitin ang aming extra aerator na para sana sa susunod naming 2 pang dagdag na pan. Arisan Pilipino. And now, time to set up sa ating new additional aerator. So, paano namin ito ginawa? Panoorin nyo lang po si Farm Manager at sundan as he go along.
Ano siya? Okay. Sige. Pagkatapos i-assemble ang diaphragm, ikabit na sa aerator, dugtungan lang ng mechanical hose para mas madali at flexible siyang ikabit sa butas ng aerator na daluyan ng hangin. Ini may focus eh. Gimana? Okay, guys. Okay. Delikado dito guys, oh. Tumugin guys. At gamit ang ball valve para magsilbing control ng hangin at para ma-turn on and off at ikabit nasa main line ang ating diaphragm. Muna ni siya lang, oh. Oh. At ito na ang kailangan naming ma-achieve para sa additional aerator ng aming mga tilapia para masiguro na rin kahit medyo marami ang mailagay naming stocks, hindi namin problemahin ang supply ng kanilang oxygen, lalo na pag lumalaki na sila. At sa wakas, ito na nga, dumating na ang aming inaantay na mga bagong similya ng tilapia para sa ating third culture. Binibilang na po ng ating farm manager ang 2 bag out of 6 bags na pinagsidlan sa kanila para makuha namin more or less ang average na bilang. So, after naming nabilang, nasa 4K ang estimate namin. So, marami-rami. Kaya plano namin na pag medyo lumaki-laki na sila, ilipat namin ang kalahati sa kabilang pond para naman maging maluwag at lumaki sila kaagad. Ice cream daw na?
Kinabukasan, 6 a.m., nag-agahan kaagad ang mga alagang tilapia na si Milia. First feeding, diretso na kami sa floater feeds. Gamit namin ang P1 ng ADM kasi malalaki na sila. Kaya na nila ang floater. Sinikap talaga naming makakuha ng medyo malalaki na si Milia para di na kami gagamit ng fry mask or booster. Kahit medyo may kamahalan, mabilis kasi mapulyot ang tubig dahil lumulubog yung mga di nila nakakain. So ang resulta, tataas ang ammonia. Pag tumaas ang ammonia, magastos sa kuryente kasi need ng magpalit ng tubig every time na tataas ang ammonia na magiging harmful naman sa mga tilapia. Unlike sa floater feeds, siguradong mauubos at makakain talaga nila. Five days after arrival, kinuhanan na kaagad ni farm manager ng sample para makuha ang actual average body weight para sa ating weekly monitoring ng kanilang growth. So ayan, napakarami nila. Kitang-kita sa galaw ng tubig habang pinakapakain kung gaano sila karami at kasigla. Sa mortality naman, simula nung dumating sila, 5 pieces lang ang nakuha namin. Napakakonti compare sa last culture namin na sa umpisa pa lang ang dami na. So hoping po kami and praying na mas mataas ang survival nila until harvest time. Again, this is Kakay Sato sa Kaysiyahan, and sana may natutunan kayo sa aking na-share na video dito sa aming simpleng pagpa-farm ng aming tilapia. And thank you so much for watching, everyone. Kung may mga tanong kayo, comment nyo lang po sa video, sa baba ng videong ito. Okay? Again, bye-bye!